halos 10 dekada mula noong 1997 hanggang 2006, nagtago sa madilim na anino ng magagandang bayous ng Louisiana si Ronald Dominic. Siya ang tao sa likod ng maramihang pagpatay sa estado ng Louisiana na umabot sa 23 na mga lalaking biktima. Ang kanilang mga bangkay ay walang awang itinapon sa liblib ng mga bayous at sugarcane fields. Paano tumagal ng halos 10 dekada ang mga pagpatay na ito? Ano ang dahilan ng killer na ito upang gawin ang karumal-dumal na mga krimen na ito? Tara na at kilatisin natin ang kwento ni Ronald Dominic, ang tinaguriang The Bayou Strangler. January 9, 1964, ipinanganak si Ronald Dominic sa Thibodaux, Louisiana. Siya ang bunso sa 6 na magkakapatid. Isang pangkaraniwang manggagawa lang ang ama ni Ronald, habang ang kanyang ina naman ay simpleng may bahay lamang. Dahil dito ay maagang nasalang si Ronald sa hirap ng buhay. Kasya lamang ang kinikita ng kanyang mga magulang para sila ay makakain sa kada araw, at ito ang naging problema para kay Ronald. Masyadong busy ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ama. Dahil dito ay lumaking kulang sa emosyonal na suporta si Ronald. Mahirap na nga ang kanilang buhay, pagkatapos ay dinagdagan pa ito ng pagiging malamya at malambot ni Ronald. Dahilan kung bakit madalas siyang mabuli sa kanilang eskwelahan, lalong-lalo na noong siya ay nasa high school. Sa kabila ng hirap ng buhay at pambubuli sa eskwelahan, ay nakatapos pa rin si Ronald ng high school sa Thibodaux High School noong 1982. Pagkatapos ng graduation ay nawalan direksyon ang kanyang buhay. Naghahanap siya ng iba't ibang trabahong mababa ang sahod, at dagdag dito ay nahihirapan siyang manatili sa isang relasyon. Nang makatapos din ng high school, ay doon nadiskubre ni Ronald ang kanyang sexualidad. Dumalas na itong magtungo sa mga gay bars, at nang makita siya ng ilan sa mga dati niyang kaeskwela na nagtutungo sa gay bars, ay nauwi ito sa ilang mga harassment. Sa kabila nito, ay madiin na itinanggi ni Ronald na isa siyang homosekswal, at pinaniniwalaan ng ilang mga psychology expert na malaking sanhi ito sa naging madilim na kaisipan ni Ronald, na hindi niya matanggap ang kanyang pagiging homosekswal. Bago dumating sa sukdulan ang madilim na kaisipan ni Ronald, ay nagkaroon na ito ng mga criminal records. Ang una ay noong June 12, 1985, kung saan inaresto si Ronald sa kasong sexual harassment committed via telephone na may kaparusahang $75 na fine. Tinatayang nasa $285 ang halaga ng $75 fine na ito noong 1980s, kaya naman kinailangan ni Ronald na magtrabaho upang mabayaran ang fine na ito. Ngunit dahil sa dinami-dami ng problema ni Ronald noong siya ay nag-aaral pa, ay halos wala itong natutunan sa eskwelahan at napilitan itong magtrabaho sa mga mababang sweldo. At dahil sa baba ng sweldo, ay palaging sinusubukan ni Ronald na umalis sa mga trabahong ito upang maghanap ng mas malaking sweldo. Ang naging resulta ay halos walang kinikita si Ronald para bayaran ng fine, at napilitan itong mabuhay sa poder ng kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo na sa poder ng kanyang ina at ate. August 25, 1996, sa residence ng kanyang ate, kung saan doon nakatira si Ronald, isang binatang lalaki ang tumalon sa bintana ng tirahan. Ang sabi ng lalaki ay pinagtangkaan siyang abusuhin ni Ronald. Agad na inaresto ng mga otoridad si Ronald at pinatawan ng $100,000 bail. Ngunit nang itransfer na sa korte ang kaso, ay biglaan naman na naglaho ang lalaking nagsabi na pinagtangkaan siyang abusuhin ni Ronald, kaya naibasura na lang ang kaso. 1 taon matapos ang insidenteng ito, ay nagsimula na ang killing spree ni Ronald na magbibigay buhay sa kanyang tanyag na pangalan, ang The Bayou Strangler. Nagsimula ang lahat ng karumal-dumal na mga krimen ni Ronald
noong July 1997. Ang unang biktima sa kanyang listahan ay nagngangalan na David Mitchell, 19 years old, punong-puno pa sana ng pag-asa at pangarap sa buhay. Si Mitchell ay isang African-American na nagkataong nag-hitchhike sa sasakyan ni Ronald matapos dumalo sa birthday celebration sa bahay ng kanyang lola. Malas ni Mitchell sapagkat sa maling tao siya nakisakay. Natagpuan ang katawan ni Mitchell noong July 14 sa isang abandonadong ditch sa tabi ng highway malapit sa St. Charles Parish, kilalang simbahan at landmark sa lugar. 2 araw nang hinahanap si Mitchell noong siya ay matagpuan at ayon sa forensic report ay natagpuan ng tubig galing sa ditch sa kanyang lungs. Dahil dito ay itinuring na aksidente ng mga otoridad ang nangyari kay Mitchell, ngunit ipinaglaban ng ama ni Mitchell na sigurado siyang may pumaslang sa kanyang anak sapagkat mahusay maglangoy ang kanyang anak at imposible itong malunod na lamang basta-basta. 2 biktima pa ang sumunod sa parehong kapalaran na sinapit ni Mitchell. Ang nakakapangilabot doon ay sa parehong lugar natagpuan ang mga sumunod na biktima sa area ng St. Charles Parish. December 1997, natapos ang buhay ng 20 years old na si Gary Pierre, isang drug dealer. Sinakal siya ni Ronald hanggang sa bawian ito ng hininga. Natagpuan ang bangkay ni Pierre na kumpleto pa ang kanyang mga damit at ayon sa forensics ay walang physical trauma at drugs sa sistema ni Pierre na naging sanhi kung bakit naging misteryoso ang mga pagpatay na ito para sa mga lokal na pulis. Nagpatuloy ang killing spree noong July 31, 1998 nang matagpuang walang buhay ang isang drug addict na si Larry Ranson, 38 years old. Sa puntong ito, nagdagdag na si Ronald ng panibagong estilo sa kanyang mga pagpatay, isang kakilakilabot na pasilip sa kanyang madilim na kaisipan: bondage. Naging marka ang pagpaslang na ito ni Ronald sa kanyang pangatlong biktima na si Ranson, senyales na meron pa siyang itinatagong mas madilim at mas malagim na paraan ng pagpaslang. Nagpatuloy ang malagim na pagpaslang ni Ronald sa mga kalalakihan ng 10 dekada. Ngunit paano nga ba niya nagagawa ng paulit-ulit ang mga pagpaslang ng hindi nalalaman o nahuhuli ng mga otoridad? Ang modus operandi ni Ronald ay ang maghanap ng mga lalaki na sa kasalukuyan ay may malaking kinakaharap na problema at utuin ang mga ito sa pangakong bibigyan sila ni Ronald ng mga alkohol na gusto nila, mga droga, matutuluyang bahay, pati na rin ang pakikipag-sex sa kanyang pakunwaring girlfriend. Madalas niyang mahanap ang kanyang mga biktima habang siya ay naglalakad, nagdadrive o sa tuwing pumupunta siya sa mga gay bars. Inuuto niya ang mga ito na sumama sa kanya at pagkatapos ay dadalhin niya ang mga ito sa kanyang trailer home kung saan doon ay pasurpresa niyang sinasakal ang mga biktima. Ang ilan sa kanila ay basta na lang pinaslang habang ang nakararami naman sa kanyang biktima ay kanyang pinagsamantalahan ang bangkay. Matapos naman ang pagpaslang ay isinasakay niya ang bangkay ng mga biktima sa kanyang pick-up truck at itatapon sa mga liblib na bayous o kadalasan ay sa lugar ng St. Charles Parish. Isa sa mga biktima na kanyang pinagsamantalahan ang bangkay ay ang biktima na si Oliver Lebanks, 27 years old. Natagpuan ang bangkay ni Lebanks noong October 4, 1998 at ayon sa autopsy report ay may natagpuang similya sa katawan ni Lebanks. Nang sumapit ang year 2000 ay umaabot na sa 9 ang mga biktima ni Ronald. Ngunit sa taon din na ito ay huminto ang mga brutal na pagpaslang sa mga kalalakihan. Nagkaroon ng spekulasyon ang mga otoridad na maaaring nakulong na ang serial killer na ito o maaaring lumipat ng tirahan, posibleng sa ibang estado o ibang bansa. Ngunit matapos lang ang 2 taon ay nagsimula na naman ang mga brutal na pagpatay. Sa taong 2002 hanggang 2005 ay mas lalong lumobo ang bilang ng mga napatay ni Ronald. Sina Anoka Jones, Larry Matthews, Leon Lirette at August Watkins ay ilan lamang sa napakaraming biktima ni Ronald na kanyang pinagsamantalahan pa ang mga bangkay.
At ang mga biktima na ito ay pumapasok sa victim's profile. Ang iba ay mga homeless, ang iba naman ay mga alcoholic, ang iba ay mga drug addict. Dahil sa kaugalian ni Ronald na biktimahin ang mga ganitong uri ng tao, ay pumasok na sa radar ng FBI ang mga karumaldumal na krimen at agad na nagsimulang sumali sa investigasyon kasama ang lokal na mga pulis. October 14, 2006. Natagpuan ang bangkay ng isang bisexual na lalaki, nagngangalang Christopher Satterfield, 27 years old. Si Ronald, pati na rin si Satterfield, ay nagkaroon ng maiksing relasyon na nagsimula noong summer noong taon din na iyon. Nagsimulang mag-date ang dalawa at nang mag-October 14 ay pinaslang na ni Ronald si Satterfield. Si Satterfield ang pinakahuling biktima na napatay ni Ronald. Sapagkat noong sumunod na buwan, November 2006, isang biktima ang nakaligtas sa delikadong engkwentro kaharap ang The Bayou Strangler na si Ronald Dominic. Si Ricky Wallace, ang nag-iisang nakatakas sa kakilakilabot na Bayou Strangler, ay nag-report sa mga pulis na siya ay inuto ni Ronald na sumama sa trailer home nito kung saan pinangakuan siya ng libreng droga pati na rin ang pakikipag-sex sa pakunwaring girlfriend ni Ronald. Ayon sa pahayag ni Ricky Wallace sa mga pulis, ay nang makapasok sila sa trailer home ni Ronald, ay gusto daw nitong igapos ang kanyang mga kamay sapagkat gusto daw ng girlfriend ni Ronald ang bondage sex. Ngunit tumanggi si Wallace at matapos ito ay basta na lamang siyang pinauwi ni Ronald. Hindi agad na pinaniwalaan ng mga pulis ang kwento ni Wallace sapagkat isa itong kilalang drug addict at ilang beses na itong nagsinungaling sa mga pulis matapos maaresto. Ngunit sa kabila nito ay kinwestiyon pa rin ng mga otoridad si Ronald at dinala sa police station. Sa station ay inalok ng mga pulis si Ronald kung willing ba itong magbigay ng sample ng kanyang dugo para sa blood testing at walang pagdadalawang isip naman na pumayag si Ronald. Matapos ang isang linggo ay laking gulat ng mga otoridad nang makita ang blood testing. Positive ang DNA profile ni Ronald sa The Bayou Strangler na pumapatay at pinagsasamantalahan ang bangkay ng kanyang mga biktima. Nag-matched ang DNA profile ni Ronald sa similyang nakuha sa mga biktima kagaya ng biktima na si Oliver Lebanks. Nang makapag-release ng warrant of arrest ang mga otoridad, ay agad na kumilos ang mga ito upang arestuhin ang The Bayou Strangler. Natagpuan itong nasa homeless shelter noong December 1, 2006 at agad itong inaresto ng mga pulis. Sa interrogation room ay mabilis na umamin si Ronald at hindi na pinahirapan pa ang mga pulis. Sinabi nitong nararamdaman na niyang mahuhuli na siya ng mga otoridad, kaya naman umalis na ito sa tahanan ng kanyang ate at nagpunta na lang sa isang homeless shelter upang kapag siya ay nahuli ay hindi na niya maaabala ang kanyang ate. Agad din naman niyang inamin ang mga pagpatay na kanyang ginawa. Ikinagulat ng mga pulis ang pag-amin ni Ronald sa mga krimen na kanyang ginawa sapagkat malinaw na malinaw ang mga detalye na kanyang ibinigay. September 2008, nahatulan ng guilty si Ronald Dominic sa multiple counts of murder na nagtototal sa 23 lalaking biktima at nasentensyahan ng 8 consecutive life sentences without the possibility of parole. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din si Ronald Dominic, ang The Bayou Strangler, at pinagbabayaran ng kanyang mga kakilakilabot na krimen. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon. Ingat kayo palagi. Ingat kayo sa mga kriminal na pag-alagala sa labas.